Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng away. Kalingap Jomar, masama ang loob at hindi na po nakapagpigil. Papanoorin po natin yung video at dito alamin po natin kung bakit masama ang loob nitong si Kalingap Jomar at hindi na po talaga siya nakapagpigil. Pero bago po yan, siyempre ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon. Ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at Ed na Vlog, Jack Tapia, at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalingap. Ganoon din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. Pakisuportahan din po si Victoria Mix Vlog. Ito po yung video na kung saan ay talagang hindi na po nakapagpigil etong si Kalingap Jomar sasama po ng kanyang loob. Ang kabuuan ng video ito ay mapanood po natin sa YouTube channel ni Kuya Neil. Ayun suportahan po natin. Ito po yung video. Pero ako bro, may iba ako. Ano bro? Since aware ka naman sa nangyayari ngayon na merong bumabanat or merong parang sabihin natin naninira kay Kalingap Rab sa social media. So, anong reaction mo nung nalaman mo yun? Actually bro, reaction ko parang medyo na-off ako dun sa content. Doon sa content na lang para kay Kalingap Rab. Kasi alam niyo bro, yung parang sobrang kabaliktaran. Sobrang kabaliktaran? Oo, sobrang kabaliktaran kasi siya bro Kasi si Kalingap bro, hindi siya perfecto bro, pero yung pagtulong niya kasi bro andyan, hindi ko nga alam kung bakit siya binabanatan ng ganun. Kasi sobrang dami niya ng ginawang sobrang gawin niyang napakabuting tao ni Kalingap Rab. Yes. Sobrang dami niyang tulong. Although hindi naman niya parang hindi naman niya sinusumbat yun. Pero just maging real talk lang tayo guys. Ang dami niyang natulungan tao. Meron din mga nagsasabi na i-clear din natin yan yung tipong manyak thing. Manyak ba yun? Hindi ganun si Kalingap Rab. Saan galing yun? Sa mga nababasa kong comments. Saan galing yun? Pwede rin kasi sa mga taga dito lang din. Pwede yung wala kasi bro gamot sa inggit Yun na nga bro Walang gamot sa inggit Inggit kasi yun Insecurity kasi yun. Insecurity yun. Siguro kasi nakikita tayong masaya. Masaya tayo, medyo umaangat siguro. Kasi normal yun na reaction ng ibang malalapit na nakakita na actually yun crab mentality. Crab mentality yun ang isa sa mga ng Pilipino. Yes. Yung tipong crab mentality hilataan pababa. So yun sobrang hindi po sa manyak din. Yun po hindi po ganun si Kalingap Rab. Ang layo. Wala pa ko bro kahit isang narinig na beneficiary na pinagsamantalan. Sobrang kabaliktaran. Sobra po ang respeto niyan. Oo naman po, kaya ikaw po, di kita papangalanan pero sabi ng ganun, sobrang hindi po yung totoo. Sobrang buting tao po ni Kalingap Rab. Ako po patunay ako na bilang isang staff niya or isa sa mga kasamahan niya po. Kasi bro lagi nating nakita si Kalingap Rab. Tsaka sigurado, itong naninira na to, hindi naman ito nanonood talaga. Hindi siya nanonood talaga. Pwede kasing nakarinig lang siya sa mga sabi-sabi. Tapos ginawa na ng content. Masyadong hilaw yung information niya. Sobrang hilaw. Hindi siya nagdig-deep ng information. Wala talaga. Baka nga lang dito bro mga short clips, yun lang binasa mga cuts lang. Pero panoorin nyo po para malaman nyo yung totoo mga nangyayari, ganun. Tapos yun, po ba? Basta okay na yun. Basta kilala naman natin si Kalingap Rab. Sabi ko nga, no need siya mag-explain. No need mag-explain kasi napakababaw ng mga binabaw. Sobrang babaw. Hindi na po nakapagpigil etong si Kalingap Jomar at talagang masama ang loob niya.
At siya po ay nagsalita na rin tungkol po dito sa buzzer. Ano po na kung ano-ano ang sinasabi kay Kalingap Rab. Ang sabi po niya ay parang ang tinutulungan na po ni Kalingap Rab ay puro magaganda lang. At mga minor de edad. Mukhang nagkakamali po siya doon. Kasi nagsabi po niya yung buzzer. Kasi hindi lang naman po magaganda ang tinutulungan ni Kalingap Rab. Nakita po natin na may mga senior citizens na tinutulungan at meron din po siyang tinutulungan na may diferensya sa pag-iisip. At meron din siyang tinutulungan na kabataan na nakatira doon sa bundok, yung mahiyain. Marami pa po siyang tinutulungan na masasabi po natin na karapat dapat tulungan. Hindi yung sinasabi ng buzzer na ito na sabi niya ay magaganda raw lang ang tinutulungan ni Kalingap Rab. Mali po yun. At ang isa pa, sabi po ni Kalingap Jomar, ay sabi nga daw po ng buzzer ay parang may mga manyakan na nangyayari. Yung minamanyak, gano'n, ay wala pong katotohanan yan. Di pangalanan po niya. Yun po ang dyan, pangalanan po niya kung sino po ang minanyak ni Kalingap Rab. Napakalabong mangyari po noon. Kasi ang tingin po ni Kalingap Rab dyan sa kanya mga beneficiary, lalo na po yung mga Kalingap Angels, ay talagang hindi ibang tao sa kanya. Kung tingnan niya po ay talagang mga kapatid niya po ito. At pinagtatanggol niya pa nga po itong mga batang ito doon sa mga buzzer. Kumbaga itong buzzer na ito ay basta lang po makapagsalita. Hindi niya po alam kung ano po talaga ang totoong nangyayari dito po sa loob ng Kalingap. Yun din ang sabi ni Kalingap Jomar, ni Papa Jones, na mababaw ang pinanggagalingan ng sinasabi ng taong ito. Maaaring kwento-kwento lang. Hindi niya talaga tiningnan mabuti kung ano talaga yung nangyayari sa Kalingap. Hindi niya pinanood at hindi niya, bago po siya nagbitaw ng salita, sana ay pinanood niya muna kung ano po talaga yung mga nangyayari sa loob ng Kalingap. Kaya sana matigil na po yung pambabas kay Kalingap Rab. Kagaya ng sinabi ni Kalingap Jomar, lahat po ng sinabi nitong buzzer na ito ay kabaligtaran. Kumbaga ay walang katotohanan. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga buzzer na katulad po nito na wala naman pong alam kundi magsalita ng hindi maganda sa ibang tao. Pero po pagdating sa pagtulong ay wala naman pong prueba, wala naman pong maipakita. Hindi po katulad ng Kalingap, ilang bahay na po ang naipatayo ng Kalingap. Ilang tao na po ang natulungan ng Kalingap. Ilang senior citizen na ang napaligaya ng Kalingap. Kaya itong buzzer na ito ay parang gumagawa lang siya ng content na hindi naman niya alam kung ano po yung kanyang sinasabi. At ang sabi niya nga po ay ipinapartner daw po yung mga minor de edad sa may mga edad na. Siyempre po yan teleserye po yan Di po ba? Sa isang pelikula. Kagaya po noong napanood ko kwento ni Nova Villa. Siya ay 15 years old pa lang nung pinartner po siya kay Fernando Po Jr. Basta narinig ko po yan kay Nova Villa. 15 years old siya, leading lady siya ni Fernando Po Jr. Kasi yun nga po ay isang pelikula. Katulad rin po nito. Ito ay isang teleserye. Kaya kumbaga scripted to. Hindi po makatotohanan. Yun po ang katotohanan. Kumbaga gumagawa lang ng teleserye para pangpasaya sa mga tao. Kaya sana bago kayo magsalita, isipin mo nang mabuti. Kung ano talaga ang katotohanan. Kaya yun, dito ay masasabi po natin na wag po kayong basta maniniwala sa mga buzzer. Kasi karamihan po ng sinasabi ng mga yan ay walang katotohanan. At ang nasa isip po ng mga yan ay masiraan ang Kalingap.
Kaya yun, maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.